Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Thursday. Patuloy na lumalapit ang LPA sa may silangan ng Mindanao. Habang mas lalo pang lumakas ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, alamin natin ang pagbabago sa kilos at galaw nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, may dalawang mahalagang sistemang dapat nating bantayan. Una, ang low pressure area o LPA na nakita ngayong araw sa layong 305 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At yung tropical storm na may international name na Hagupit, na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at matatagpuan sa 2,185 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Kasabay nito, patuloy ring umiiral ang easterlies sa bansa. Ibig sabihin, may tuloy-tuloy na pagpasok ng mainit at mahalumigmig na hangin mula sa silangan, kaya maraming lugar ang pwedeng makaranas ng pabago-bagong lagay ng panahon habang tumatagal ang maghapon. Unahin natin ang LPA dahil ito ang mas malapit sa ating kalupaan at mas may direktang ambag sa kasalukuyang lagay ng panahon sa silangang bahagi ng bansa. Bagamat hindi pa ito isang ganap na bagyo, mahalagang bantayan ang presensya nito dahil nasa silangang bahagi ito ng Caraga at sapat ang lapit nito para maghatid ng mas makapal na kaulapan, mga pag-ulan at thunderstorm sa ilang lugar. Sa ganitong sitwasyon, kahit hindi pa ito organisadong tropical cyclone, pwede pa rin itong magpalakas ng pag-ulan lalo na sa mga lugar na mas nakaharap sa silangan at sa mga lugar na mas sensitibo sa mga buhos na biglaan ngunit malalakas. Kaya para sa mga lugar na direktang nasa ilalim ng epekto nito, hindi dapat maliitin ang sitwasyon dahil ang moderate to at times heavy rains ay pwedeng magdulot ng mabilis na pagbabago sa lagay ng panahon at sa kondisyon ng paligid. Kasabay ng LPA, patuloy na lumalapit si Tropical Storm Hagupit na nasa labas pa ng PAR ngayong araw. Ang lokasyon nito ay nasa 7.0 degrees north at 146.1 degrees east at taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Mahalaga ang detalyeng ito dahil kahit malayo pa ito sa bansa, isa na itong organisadong tropical storm na dapat bantayan sa mga susunod na araw. Ang ganitong sistema, kahit wala pa sa ating area of responsibility, ay pwedeng maging mahalagang bahagi ng mas malawak na weather outlook lalo na kung magpapatuloy ang pagkilos nito papalapit sa bansa o sa mas malapit na bahagi ng monitoring area. Pagdating naman sa forecast weather conditions, mas kailangang tutukan ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental, at Camiguin. Dito, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng LPA. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng ambon o saglit na buhos. May malinaw na posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorm na pwedeng magdala ng moderate hanggang minsan ay heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods or landslides, lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Para sa mga nasa Eastern Visayas at mga bahagi ng Mindanao na nabanggit, mas mabuting maging alerto sa mga oras na lalong kumakapal ang ulap at tumitindi ang buhos dahil sa ganitong sitwasyon, pwedeng mabilis lumala ang lagay ng panahon sa loob lamang ng ilang oras. Sa Eastern Visayas, lalo na sa mga mas nakaharap sa silangang bahagi, mas ramdam ang epekto ng ganitong setup dahil open ang rehiyon sa hanging may dalang moisture at sa impluensya ng LPA. Sa Caraga at Davao Region, ganoon din ang sitwasyon. Kahit hindi magdamag ang pinakamatinding pag-ulan, ang paulit-ulit na pagbuo ng ulap at thunderstorm ay sapat para magdulot ng problema sa ilang komunidad. Sa Bohol at Siquijor, at maging sa Misamis Occidental, Misamis Oriental at Camiguin, hindi rin dapat baliwalain ang posibilidad ng mga buhos na pwedeng magdulot ng localized flooding, lalo na sa mga mabababang lugar at sa mga bahagi na madaling maipon ang tubig kapag tuloy-tuloy ang ulan, kahit sa loob lang ng maikling panahon. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Sa madaling salita, sa maraming lugar posible ang maayos na simula ng araw, may init at minsan ay mukhang panatag ang lagay ng kalangitan. Pero habang umiinit ang paligid at tumatagal ang maghapon, pwedeng mabuo ang thunderstorms sa ilang lugar. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa.
Dahil easterlies ang umiiral, may init at alinsangan sa maghapon pero may kasamang tsansa ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. May mga probinsya o lungsod na pwedeng makaranas ng tahimik at tuyo na kalagayan sa malaking bahagi ng araw, pero may ibang bahagi naman na biglang didilim ang ulap at bubuhos ang ulan. Kaya hindi sapat na tumingin lang sa lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, pwede iyong senyales ng nabubuong thunderstorm. At kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods or landslides sa mga sensitibong lugar, lalo na sa mga mabababang komunidad at sa mga bahaging madaling gumuho ang lupa. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan sa Mindanao, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang hilaga. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang mga karagatan dito ay slight to moderate rin na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa Northern Luzon naman, mahina hanggang katamtaman ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang timog silangan habang ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone update sa mas malawak na paligid ng bansa. Para sa week 1 mula ngayong araw hanggang May 11, gaya ng naunang inaasahan, ang TC-like vortex sa silangan ng monitoring domain ay na-develop na bilang isang tropical cyclone. Ibig sabihin, ang sistemang dati pa lamang minomonitor ay mas naging organisado at umabot na sa antas ng isang ganap na tropical cyclone. Ayon sa forecast, ang sistemang ito ay generally kikilos pahilagang kanluran at lalapit-malapit sa silangang bahagi ng Visayas at Luzon. Mahalaga ang puntong ito dahil malinaw na may system na dapat nang mas tutukan habang papalapit ito sa mas malapit na bahagi ng bansa. Bukod dito, may dalawa pang TCLV na posibleng lilitaw sa silangang bahagi ng monitoring domain. Ang TCLV-1 ay inaasahang madedevelop sa silangan ng Mindanao, may low chance ng tropical cyclone development at forecast na hihina rin. Ibig sabihin, bagamat may isa pang sistemang binabantayan sa silangan ng Mindanao, hindi ito ang pangunahing concern sa puntong ito dahil mababa ang chance ng development at may senyales na maari rin itong humina habang tumatagal. Gayunpaman, mahalaga pa rin itong bantayan dahil kahit ang mas mahinang system ay pwedeng makaapekto sa distribusyon ng ulan at sa daloy ng hangin sa paligid. Samantala, ang TCLV-2 ay inaasahang lilitaw sa eastern boundary ng TCID at kikilos papasok sa PAR na may low to moderate likelihood ng tropical cyclone formation sa week 1. Ito ang mas mahalagang development na dapat seryosohing subaybayan dahil may mas malinaw itong posibilidad na mas maging organisado habang papalapit sa ating monitoring area. Ibig sabihin, bukod sa kasalukuyang tropical storm hagupit na nasa malayong silangan pa, may isa pang sistemang posibleng sumunod at pumasok sa PAR. Dahil dito, mas nagiging aktibo ang kabuuang sitwasyon sa mas malawak na bahagi ng silangan ng bansa. Pagdating naman sa week 2, mula May 12 hanggang May 18 ng 2026, ipinapakita ng forecast na ang TCLV-2 ay malamang na kumurba patungo sa northeast portion ng PAR na may low to moderate likelihood pa rin ng tropical cyclone development sa week 2. Ibig sabihin, sa kasalukuyang tingin ng mas malawak na outlook, may posibilidad na ang pangalawang system ay hindi diretsong tumama sa kalupaan at sa halip ay umakyat at kumurba sa mas hilagang direksyon. Ngunit mahalagang idagdag ang puntong ipinapakita ng ibang mga weather model na posible pa rin itong tumawid sa Luzon kahit humina ang sistema. Ibig sabihin, kahit hindi na ito kasing lakas ng naunang mga senaryo, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na ang mismong track nito ay magdala rito sa bahagi ng Luzon. Kaya mahalagang bantayan hindi lang ang lakas ng sistema kundi pati ang eksaktong direksyon ng galaw nito.